Magandang araw sa lahat, welcome po ulit dito sa ating channel ang Biyahe y Komida. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, indeed. Punta tayo sa ating topic, March 19, 2025. Aramina explains decision to run for councilor in Pasig City. Aramina, ang bigat sa loob, pag hindi mo natutulungan. Hindi naman, reaksyon ni Aramina sa tanong kung pagod na ba siya sa showbiz kung kaya't susubukan niyang pasukin ang mundo ng politika. Lahad pa ni Ara, hanggang ngayon naman nagtatrabaho naman din ako, di ba? I never stopped working and pag passion mo naman talaga, hindi ka napapagod. I love my job, I love acting, singing. I love our entertainment industry. Siguro it so happened na, alam mo yung destiny. Yung tinatawag nating destiny. Pag destiny mo, walang makakapigil sa iyo. Kumakandidato si Ara sa ilalim ng partido ng Pasig City mayoral candidate na si Sara Diskaya. Si Ara ay tumatakbong konsehal sa ikalawang distrito ng Pasig. Suportado ni Diskaya ang kandidatura ni Ara. And ako kasi, bawat galaw ko, I asked for a sign. I asked for a sign, and yung sign, si Ate Sara yung dumating, at ngumiti si Ara. Yes, oo. Pakli pa niya. Tingin ni Ara, may pagkakapareho ang showbiz at politika. Hindi ako basta-basta nagdedesisyon dahil hindi naman, alam naman natin sa showbiz industry magulo na rin. Pero nasanay na tayo. Pero kahit magulo, at the end of the day, pamilya tayo, So, ganun din sa public service. Ang public service kasi iba din yung saya at nadudulot na nararamdaman mo pag nakakatulong ka. So I think, ito na yung calling ko, pasukin yung public service. Gusto raw makatulong ni Ara sa tao. Hindi ko nadadayain yung edad ko. I'm already 45. I'm already 45, and I want to help more people, para mas lalong maraming matulungan. And yun nga, lagi tayong nagbo-volunteer and sumasali, nakikicooperate sa mga foundations. Nakasama na rin ako sa Street Gerard Foundation and doon kami nagkakilala ni Ate Sara. Ang Street Gerard Foundation ay pinamumununan ni Diskaya. Nakapanayam si Ara ng miyembro ng media sa Street Gerard Construction Building sa F. Manalo, Bambang, Pasig City, noong March 17, 2025. Ang mister ni Sara na si Curly Diskaya ang CEO ng Street Gerard General Consultancy and Development Corporation, isang contracting company. Ang incumbent mayor na si Vico Soto ang katunggali ni Sara sa pagkaalkalde, pati na rin ang independent mayoral candidates na sina Eagle Ayaon at Cory Palma. May paliwanag pa si Ara tungkol sa rason ng kanyang pagtakbo sa nalalapit na May 2025 elections. Lahad niya, aside sa calling, I prayed for it, I prayed for it. Mga 3 months akong nagdasal kung itutuloy ko. Kasi lumabas na yung sign. Aside sa sign, I prayed for it non-stop. Kasi syempre may pamilya din tayo. Alam nating politics is magulo. But I think, if you have a pure heart really to help, hindi malinaw kung ano ang eksaktong plataporma ni Ara o kung anong sektor sa lipunan ang gusto niyang matulungan sa kanyang pagtakbo bilang konsehal. Ang tanging sinabi ni Ara ay naisip niyang mas marami siyang matutulungan kapag mayroon siyang posisyon sa gobyerno. Marami na akong nakitaan and hindi lang sa mga nakakasalamuha ko, even sa showbiz industry, sa atin, merong mga artista, merong mga kapwa press, na nahihirapan. Ang bigat kasi hindi mo matulungan, ang bigat sa loob, pag hindi mo natutulungan. So, I think pag pinasok mo na yung public service, parang mas magkakaroon ka na lalo ng authority at saka power to help people. Ibinigay ni Ara na halimbawa ang aniyay sariling karanasan para makatulong sa kapwa. Lahad ni Ara, kasi ang ginagawa ko before, pag hindi ko kaya, di ba, nagbebenta ako ng mga gamit ko pantulong. And syempre may mga personal needs tayo. Tapos, may mga foundation na susulatan ka or mga politicians para makahingi ka ng tulong para dito sa taong tutulungan mo. Minsan hindi ka nababalikan agad. Kasi hindi ko naman kayang matulungan lahat, so I also went to PCSO para matulungan itong tao na ito. Yung hinihingi kong tulong hindi para sa akin, para sa ibang tao. Lalawak daw ang kanyang maaabot kung siya ay manalo. So, parang inisip ko, finlashback ko lahat ng mga
bakit hindi na lang ako tumakbo para mas lalo akong maraming matulungan? And mas may konsehal siya. Mas may influence kahit papaano, baka mas pansinin ka. Kasi syempre, pag artista hindi masyadong. Oo, papansinin ka. Pero pag nasa public service, may mga law kasi, mga program, may mga ganun na para sa mga politicians. So, I think I can help more people. Eto, I think yung pagiging counselor, feeling ko marami akong matutulungan dito sa Pasig lalo na nung bumaba ako. Agosto pa lamang daw ng nakaraang taon ay nag-iikot na raw si Ara sa Pasig upang magpakilala sa mga residente roon. October 2024 ang filing ng candidacy sa Commission on Elections para sa midterm elections sa May 2025. Sana may pumunta ritong kandidato para, kasi nababalitaan ko na nagbibigay ng mga ganyan. Magre-request talaga ako sa kakapalan ko na yung mukha ko. Dahil hindi naman ako sanay manghingi ng ganyan. Hindi sa kanya, wala na siyang pag-asa talaga kasi lumipas na eh. At yan ang atin latest showbiz chika update for today, huwag kalimutan mag-subscribe. Click the notification bell for more showbiz chika updates, like and share the video at suportahan po ang atin Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, indeed. Magandang buhay sa lahat, adios.